Ngayong taon ay isa pong malaking pangyayari ang inaabangan ng buong Pi Network community. At yan po ang mainnet migration na nakatakdang mangyari sa nalalapit na June 28. Matapos po ang 6 na taon na paghihintay, maraming umaasa na ito na po ang simula ng tunay na paggamit at pagkakaroon po ng halaga ng Pi token sa tunay na mundo. Pero sa halip na saya at excitement, marami pong users ngayon ang naiiwan sa gulo, pagkalito at pagkadismaya. Kahit pa nakapasa na sa KYC or Know Your Customer verification at kompleto na ang two-factor authentication or 2FA, may mga users pa rin na nagulat nang makita nilang walang laman ang kanilang wallet. Oo po, wala, zero, nawawala ang kanilang Pi. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang detalyado, yan, kung ang mga details kung ano po ang nangyayari kay Pi Network. Ano nga bang mga issue sa KYC na yan at saka 2FA at bakit po nawawala ang Pi, yan, ang Pi tokens ng ilang mga users kahit nagawa po nilang i-process ang lahat ng mga requirements. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang nangyayaring problema sa KYC ng Pi Network? Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang KYC or Know Your Customer process. Ito po ang proseso kung saan kailangang i-verify ng user ang kanyang identity gamit po ang kanyang government-issued ID at saka selfie. Marami ng users ang nakapasa sa KYC noon pa man. Pero ngayon gusto na nilang i-migrate ang kanilang Pi tokens sa mainnet. Naiiwan lang sila sa tinatawag na tentative approval. Ibig sabihin ay kahit successful po ang photo at saka ID verification, hindi po ito sumasabay or nag-sync sa buong sistema ng Pi Network. Dahil dito ay inilabas po ng Pi Core team ang isang bagong button sa mining app na tinatawag po na Synchronize Status. Ang goal po nito ay tulungan ang mga users na i-sync manually ang kanilang KYC status. Sa ilang kaso ay gumana naman ito, pero sa iba ay walang nagbago. Wala rin pong malinaw na paliwanag o customer support na direktang sumasagot sa mga reklamo. Kaya marami ang nawawalan ng pasensya at saka tiwala. Yan, dito naman po tayo sa 2FA. Ayan, ano naman ang problema dito sa 2FA or two-factor authentication? Noong unang bahagi ng taon, ipinakilala po ni Pi Network ang 2FA bilang dagdag na security. Maganda sana ito dahil dagdag protection ito laban sa mga hackers at saka scammers. Pero naging sakit din po ito sa ulo ng maraming users. Una, hindi po dumarating ang email na may confirmation link. Kung dumating naman at clinic ito, may error. Ang pinakamasakit kapag successful po ang 2FA process, bigla na lang bumabalik sa mobile app ang Pi tokens para bang hindi nangyari ang migration. Ang sabi po ng Pi Core team, phased rollout daw ito. Ibig sabihin ay dahan-dahan nilang inilalabas ang 2FA sa iba't ibang batch ng mga users. Pero wala pong malinaw na gabay, walang tutorials, at lalong walang target na petsa kung kailan matatapos ito. Kaya karamihan ay nangangapa pa. Yan, nangangapa at umaasa na lang sa swerte. Ayan, dito naman tayo. Bakit nawawala ang Pi tokens ng ibang mga users sa kanilang wallet? Yan, ito po ang pinaka nakakabahala sa lahat. Ang mga users na successful na po sa kanilang KYC at saka 2FA ay nang pag-check po nila ang kanilang wallet ay boom, wala, zero balance. May isang user sa Reddit ang nagbahagi ng kanyang experience. Yan, sabi niya dito ay my transferable balance went to zero today. Did not transfer to my wallet. This would be all of the Pi that I mined since my initial bulk of Pi was transferred to mainnet and it's gone. Yan, hindi lang ito isolated case. Marami pang iba ang nagpo-post ng screenshots sa social media na may parehong problema. Pero ang mas malala, wala pa ring malinaw na paliwanag mula sa Pi Core team. Ayan. Bakit tahimik lang ang Pi Core team sa mga issue na ito?
Ayan, ang tanging sagot ng PyCore team ay mga basic na tech solutions tulad po ng pag-clear ng cache, pag-reinstall ng app, at pag-update sa version na 1.41.0. Pero hindi nila tinutumbok ang tunay na ugat ng problema. Sa bansang China, kung saan marami rin ang may stack migration, biglang may compliance video na lumabas habang naglalagin ang mga users. Sa ilan ay gumana naman po ito, pero sa karamihan ay wala pa ring nangyari. May isang video pa na nag-viral ngayon kung saan hinakabol sa isang restaurant sina Dr. Nicolas Cucalis at saka Dr. Ching Jiao Fan ng isang frustrated na user. Kitang-kita po sa video ang tunay na emosyon ng mga tao, pagod, galit at saka desperado. Ngayon bakit po bumagsak ang presyo ng Pi at ano po ang issue sa whale wallets? Yan, sa gitna ng lahat ng ito, bumagsak po ng higit 75% ang presyo ni Pi. At dahil dito ay may mga haka-haka na mayroong whale wallet kung saan isang malaking address na may hawak ng napakaraming Pi. Isa pong wallet na nagtatapos sa ODM ang sinasabing may hawak na 276 million na Pi. Wala pang kumpirmasyon kung sino ang may-ari nito pero maraming users ang nagdududa na baka ito ay insider wallet or may special privilege. Ngayon ay paano naman po nakikinabang ang mga scammers sa sitwasyong ito? Siyempre, habang magulo po ang sistema ay pumapasok naman ang mga scammers. May mga fake support messages, phishing emails at saka peking KYC reset forms na kumakalat online. Ang malungkot, may mga naloloko po talaga. Ang resulta ay nawawala ang kanilang Pi pati na rin ang identity ng mga users. Kaya ngayon ay higit kailanman dapat doble ingat po ang bawat pioneers. Yan, ngayong June 28, make or break moment ba ito para kay Pi Network? Ayan. Ngayong nalalapit na June 28, inaasahang magaganap po ang susunod na wave ng migration mainnet. Dito ipamamahagi ang mga na-miss na rewards, bonus distributions at bagong eligible users. Pero kung hindi po maayos ang core issues tulad po ng KYC failures, 2FA errors at nawawalang Pi, baka ito na ang simula ng pagbagsak ng tiwala ng buong community. Maraming taon po ang ginugol ng mga tao sa pagmimina ng Pi. Umasa po sila, naniwala sila at naghintay po sila. Pero ngayon, habang malapit na ang pinaka-inaabangang araw, tila nagkakaletse-letse na ang sistema. Kaya yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang Pi Network ay naging isang pag-asa. Libre po kasi itong imina, simple lang ang proseso at maraming Pinoy ang sumali dahil dito. Pero kung ganito po ang mangyayari, kung mawawala ang Pi ng ilang taon mong ilang taon mo itong minina, kung hindi ka po makakapasok sa mainnet kahit kompleto ang requirements mo, paano ka pa magtitiwala? Maaari po itong maging turning point para sa atin, sa ating pananaw sa mga ganitong klaseng crypto projects. Kaya mas magiging maingat po tayo, mas mapanuri at mas matalino sa pagpili ng mga projects. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay nakakabahala po ang sitwasyon. Sa isang banda ay naiintindihan natin na hindi madali ang pag-develop ng ganitong kalaking project. Pero sa kabilang banda, kung ilang taon na itong hinihintay ng mga tao, dapat na maayos ang execution. Hindi po sapat ang clear cache o i-update ang app na solusyon. Dapat ang transparent at saka proactive na action ay yan po ang kailangan mula sa PyCore team. Hindi lang tiwala ang nakataya dito, kundi ang kinabukasan po ng Pi Network. At kung hindi po nila ito aayusin bago ang June 28, baka tuluyan ng mawala ang sinimulan nilang community. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.